opinyong legal. Kaya sabi ko nga sa artikulo ko, either yung reaksyon ng dalawa ay batay sa walang kaalaman o ignorante sila doon sa pinag-uusapan. Mukhang hindi nila napanood yung video conference ng dalawa. O kaya naman, hindi nila napanood, sinabihan sila na itong sinabi na mali. O, yun ang fake news na tinanggap nila. O kaya naman, kino-cover up nila ang naging maka-iskandalosong mga blanco na sa 13 pahina at 28 items yan sa bicameral report. Opo, attorney. At yung nga sumunod. yes, Kasi tama, attorney. At ito na nga, FPRD not lying. Hindi nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte. Watching the recorded video conference of the legislator and FPRD, it is unmistakable that the congressman from Mindanao was referring to certain missing items in the bicameral conference committee report and definitely not to the General Appropriations Act or GAA or GAA signed into law by PBBM. Nor can one be mistaken that FPRD was merely expressing a legal opinion as to the illegality of the infirmities contained in the BICAM report, which obviously were corrected in the GAA by filling up those missing items. alam mo kasi, ang problema doon sa dalawa, binabago nila yung naratibo. Ang pinag-uusapan yung bicameral conference report. Exactly. Hindi GAA. Kaya siguro nang ma-realize nila kasi marami nang pumuna sa kanila, programa natin at yung iba pang mga nakapansin na mali yata. Mali yata yung kinokomentaryuhan nyo. Hindi naman yung GAA ang pinag-uusapan kung hindi yung bicameral conference report. Doon nagsimula. Yes, attorney. At ito pa, ano yung magiging implikasyon nito? Legal implications dahil ito nga yung panghuli mong parte sa iyong sunulat. Tama ka. Alam mo, yan ang pinakamahalaga dyan. Ang dapat na katanungan dyan, anong implikasyong legal doon sa mga blankong pahina na naging batayan ng enrolled bill? Yan ang mahalaga dyan. Sige, pasabi. What is of paramount importance is the legal implications of the missing and subsequently filled up items, given that those blank items have been validated to be existent by some senators and party list representatives. Okay, patuloy ko lang. Party list representative who did not sign their assent thereto. The presiding senator says that there are no blank items in the enrolled bill signed by him. He denies that there were blank items in the BICAM report. He is either blind or covering up a fact already authenticated by his colleagues, attorney. Alam mo, Jade, alam mo yan, nakakayamot yung ganyan, ha? Pinatutuhanan na ng mga kasama niya na merong mga blanco. Pero itong si Senador Cheese, pinagpipilitan pa rin na wala. Binabago niya yung naratibo Unang-una, dapat alam niya yan. Bakit ka mo? Sapagkat siya at saka si Speaker Martin ang pumirma doon sa bicameral conference report. Kaya alam nila na bago pinalize yun, blanco yun. Kasi marami nakatanggap Kaya hindi mapapasinungalingan. Kaya nga ang tanong, sino? Sino ang pumuno doon sa mga blanco? Sabi ko nga dyan babasahin mo mamaya, dalawa lang ang pupwede dyan. Either yung BICAM conference members, marami yun Mga 15 sa Senado, 15 sa House of Representatives. Pero among the more or less 30 members, ang talagang nagdidesisyon dyan. Siyempre, yung mga makapangyarihan, sino yun? Yung Speaker, yung Chairman ng Appropriations Committee, yung Senate President, at saka yung Chair
ng Appropriations Committee ng Senado, yung apat na yan. Kaya silang dapat ang tanungin at managot dyan. Hindi pa pwedeng iba. Sila lang yun. Kaya yan ang tanong natin. Sige, tuloy mo na yung... Yes, sir. Ito yung nakakapagtaka. Deafening silence is complicity. The other members of the BICAM committee neither deny nor confirm the existence of the blank items. Their deafening silence makes them complicit in the irregularities in the crafting of the General Appropriations Bill. Both houses under the Constitution must deliberate and scrutinize in open session the proposed national budget proposed by the executive branch. The members thereof must have the opportunity to air their approval or opposition, their amendments, if any, or their reservations to it. Alam mo yan, ang saligang batas kasi, Jade at mga kababayan, ginuhit doon, inilarawan doon, itinakda kung paano ang batas ipapasa. Tandaan po natin, ang Kongreso, dalawang sangayan, yung Kamara de Representante at Senado, ay isang deliberative body. Anong ibig bang sabihin ng deliberative body? Ibig sabihin, yung dalawang yon ay kailangan na sila ay magtatalakayan. Susuriin nila yung mga panukalang batas. Mag-aargumento sila doon, pro or con. At kung may nakita silang mali, iwawasto nila. Kung may nakita silang pagkukulang, magbibigay sila ng amendments. Yun po ang prosedimento sa pagpasa ng batas. Ang General Appropriations Act ay isang batas. So, nung yan ay naging panukalang batas, bago aprubahan ng dalawang sangay, kailangan mapasailalim muna sa malalim, masusi at bukas, public, open na pagtatalakayan. Ngayon, ang House of Representatives, doon po panggagalingan ang lahat ng panukalang batas kaugnay sa pera, appropriations, basta revenues, sila ang doon manggagaling yan. Pero ang Senado, magkakaroon sila ng version. Pwede nilang amyendahan sarili nila. At ngayon, magkakaroon ng pagsasama yung dalawa. Kasi most likely, hindi yung magkakapareho yan. Kasi, halimbawa, yung House of Representatives, ang budget ng DepEd, budget ng Public Works, budget ng kung ano pang opisina, ganito. Pagdating sa Senado, either dinagdagan nila or kinulangan o tinanggal. So, hindi magkakapareho yan. Kaya kailangan sila po ay i-reconcile nila yung dalawa na hindi pagkakaintindihan nila. And dyan ngayon may problema. Ang ginagawa ng Kongreso, bumuo sila ng tinatawag na bicameral. Ibig sabihin, yung dalawa, nagkaroon ng komite na binubuo lamang ng mga ilang tao kinatawan ng Kamara de Representante at sa Senado. At sila ngayon ang magre-reconcile. Aayusin nila. Yan ang naging malaking problema. Mulat sa poll, nung binuo po yan, Bicameral Conference Committee yan, kinontra ko na po yan bilang isang abogado. Sapagkat yan ay lumalabag sa saligang batas. Sapagkat kinahayaan mo ang iilan miyembro ng dalawang sangay ng Kongreso, Kamara de Representante at Senado, ang siyang gagawa ng pinal na kabuuan ng panukalang batas na siya namang pipirmahan ng presidente. Ang madalit sabi, unang-una, hindi mo sinunod yung prosedimento na nakalagay sa batas na kailangan kayong dalawa, deliberative kayo, kailangan mag-usap kayo at kayo ay magtalakayan dyan, magkontrahan kayo dyan hanggang magka-desisyon kayo. Ngayon ang tanong, bakit isa lamang
na komite ang gumagawa niyan. At sasabihin nila, hindi, dumaan naman niya sa plenary. Hindi totoo yan. Sapagkat nakausap ko yung mga kongresista at senador. Kahapon, hindi ko na babanggitin kung sino sila. Nung araw daw ng pinapirma ang bicameral conference report, hindi nila pwedeng basahin. Kasi nga, unang-una, 200 pahina yon. Paano mo nga naman babasahin? Pero kailangan mo lang ilang araw basahin, bubusisiin mo yon. Kasi nga, nanggaling na sa Bicameral Conference Committee, sila na ngayon ang naglalagay doon, ano mga pinaglalagay nila ron. So, maliban pa sa tinanggalan mo ng kapangyarihan ang mga mambabatas na magkaroon ng pagkakataon, oportunidad, na busisiin yan, ibinigay mo pa sa isang maliit na komite ang kapangyarihan ng buong kongreso na magpasa ng batas. Yan ang problema. Kaya, sa aking pananaw bilang abogado, number 1, yung Bicameral Conference Committee ay illegal, mulat sa pulyan, sapagkat binabago niya ang prosedimento, tinatanggalan niya ng karapatan ng mambabatas, at sinusuplant niya, pinapalitan niya ang kapangyarihan ng buong kongreso na magpasa ng batas. Yan. Alright, at ito pa, attorney, ang susunod nating babasahin itong tungkol sa unconstitutional na bahagi po ng inyong artikulo. Sabi dito, leaving the deliberation and the reconciliation of the different versions of the proposed national budget passed by both houses to a committee composed of a select few members of Congress is at war with the Constitution, as it deprives the majority members of the lawmaking body of giving their final say on proposed appropriations measures, hence passed not in accord with procedures outlined by Constitution, filling up the blank items by a few BICA members and incorporating them in the enrolled appropriations bill signed by PBBM, or worse, having the executive branch complete them, makes the General Appropriations Act constitutionally infirm. Diretso So, na. yun nga. Yan sabi ko, Jay, kasi pag yan ay hinayaan mo, yung enrolled bill na sinasabi nilang pinirmahan, na tama naman, na walang blanco doon. Kasi nga, pinunuan na nga doon sa dalawa lang ang pwedeng pumuno niyan. Yung 4 na binanggit kong pangalan, na Senate President, Speaker Martin, sino pa? Finance. Yung chair pati ay si Saldico, na pinalitan, mas worse pa. Although hindi na siya, nagawa na yun eh. At saka si Grace po. Yung 4 na yun, ang pwedeng pumuno, wala namang iba eh. Hindi naman po pwede yung office ng Secretary General. Wala silang kapangyarihan. Kung sila man, ay uutusan lang sila na ganito ang gawin mo. Lagay mo yung mga amount dito sa proyektong ganito, sa department ganyan. Or, yung executive branch, pwede rin namang merong kagagawan. Kung halimbawa, yun ang utos naman. Hindi, ganito gawin nyo. Lagyan nyo na lang yung mga blanco ng ganito, ganyan-ganyan. Although, mas kapanipaniwala na manggagaling yon sa House of Representatives Bicameral Committee, yung select few doon. Kasi pag ginawa mo na nga yun, Jane, iyon ay illegal na, gaya ng binanggit ko kanina. Kasi tinanggalan mo ng karapatan ang mga mambabatas na suriin, busisiin. At ang ginagawa, yung isang maliit na komite lamang, ang lumalabas na siyang bumuo ng enrolled bill na pipirmahan ng presidente. Kaya magiging unconstitutional yan. Opo, attorney. Linawin ko lang, yung executive branch, hindi sila pwedeng mag-fill in sa blank items. Hindi, kasi unang-una, sila ang gumawa ng mga items, yung DBM. At sa saligang batas, hindi maaaring dagdagan kung anong mga nila. Di ba? Ilan ba ang proposed budget? 3 trillion plus, di ba? Yung Kongreso
at Senado, pag pinasok mo yan dyan, pwede nilang i-realign, pero hindi nila po pwedeng dagdagan. Kaya yung executive, hindi po pwede nilang baguhin. Ang maaari lang magawa nila, kung alam nila na may mga, o kaya naman sila nagsabi, oy, blanco nyo ha, saka ilagay nyo ganito, ganyan. O. Yun lamang. Although, parang mas madaling paniwalaan na kung saan nanggaling yung last stage before the printing. Kasi ipiprint mo pa eh. Yes. Kaya yung pumirma, yung pinaka-pumirma dyan, sila yon. Ngayon, yung ibang miyembro, ang problema sa ibang miyembro, gaya na sinabi ko sa artikulo, hindi kayo nagde-deny, hindi rin kayo nagkukumpirma. Iwas pusoy. Pag kayo nagsalita, kayo kasabwat. Complicit kayo dyan. May complicity kayo dyan at kayo mananagot din. Opo, attorney. At isa pang paglilinaw din, attorney. Di ba after ng BICAM report na pirmahan na, may blank items, hindi rin pwedeng yung apat na nabanggit po ninyo ay mag-fill in? I mean, based sa saligang batas, bawal din po yun? Bawal nga yun kasi nga dapat ang kabuuhan ng enrolled bill ay tinalakay ng dalawang sangay ng Senado at Kongreso. At kung ano man ang diferensya ng dalawa, kailangan mag-usap sila. Pero hindi po pwede na ilan lang. Kailangan lahat sila. Kaya nga, kahapon, kausap ko si Senador Coco Pimentel at tinatanong niya, ano kaya sa palagay mo? Anong po pwedeng gawin? Kasi pag hindi po pwede rin na hindi pagkasunduan. Kaya nga binuo yung bicameral conference committee. Sabi ko, dapat dyan, susundin mo kung ano yung prosedimento. Anong pinakamaganda? Wala kayong recourse, kundi kayong dalawa ay tumawag ng session, kayong dalawa, special session. Either kayo ang tatawag, mag-agree kayo, magkakasundo kayo na mag-meet kayo in joint session, or tatawag ang presidente ng special session para ma-reconcile ninyo kung saan lahat kayo dyan. Bunuin nyo. Hindi po pwede yung ilan lamang na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Kasi pag ginawa mo yan, illegal yan. Unconstitutional. Yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Malinaw, attorney. Pagpatuloy ko lamang to, tapusin lang natin itong artikulo po ninyo. Sabi po ninyo dito, GAA perceived as graft-ridden. The 2025 GAA is generally perceived as the most graft-ridden general appropriations budget ever passed by Congress. The lower house passed its version of the appropriations bill containing a 39.8 billion pesos allocation for the Ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP. Initially, it was removed in the Senate version but reinstated by the powerful bicameral committee. PhilHealth was given a zero budget in the bicameral report despite the fact that both houses have given it in a big budget allocation. Its removal triggered a furious speech from a leading health advocate, Senator Christopher Bongo, who expressed his disgust and opposition. He did not sign the BICAM report. Education is given the highest budget allocation by the Constitution, but DepEd's budget was hugely slashed. It also diminished the allocation for the office of the Vice President. Public works projects suffered a substantial cut, while that of the Department of Agriculture increased immensely. The veto by PBBM of certain appropriations has not altered the negative perception of the General Appropriations Act or GAA. O, yan ang problema. Kaya makikita mo, mga binanggit ko dyan, meron ng inaprubahan ng dalawang sangay, gaya ng PhilHealth. Yung PhilHealth, sa Kamara de Representante, meron silang allocation ng budget para sa kanila. Ang Senado meron din. Pagkatapos, itong Bicameral Conference Committee, tinanggal yung inaprubahan ng daan-daang mga kongresista at mayoriya ng senador. Nagkasundo na merong budget
may tinanggal ng ilang tao lamang. O, doon lang makikita mo na tayo ito'y labag sa saligang batas, labag sa prosedimiento. O, kitang-kita mo eh. Marami silang pinagkasundoan ng dalawang version, sa amount lang hindi nagkakasundo, pero tinanggal. Meron namang iba, binawasan. Meron naman, iningkrisan. O, hindi po pwede yan. Po. Ito, minority should go to Supreme Court. Ayan. The minority leaders of both houses of Congress should question the constitutionality of the General Appropriations Act before the Supreme Court. Other principled members of Congress who have somehow lost their dissenting voices should join as petitioners and redeem themselves. Will they? The bicameral committee, an incongruous and unconstitutional creation, must be abolished. Those who cause the constitutional infractions must be held accountable. Yung pong muling paragraph kong yan, yan ang kasagutan sa tanong, anong gagawin natin ngayon? Papabayaan ba natin ganyan? Kaya ang mungkahi ko, kailangan po, di ba, yung isang programa natin, Jay, kung matatanda mo, sinabi ko, ikaw naman congressman nga, panay ka salita, ba't di ka pumunta sa Korte Suprema? At questionin mo yan. Ngayon, kailangan nung talaga, ang magke-question niya, mag-file ng petition, yung nasa minority, sino bang minority leader sa Senado, yan ay si Coco Pimentel, senador. Doon naman sa kabila, si Congressman Libanan. Sila mga minority. At sabi ko, silang dalawa ang manguna at samahan sila ng mga principle. Yung may mga prinsipyo na ngayon ay biglang tumahimik, biglang napipi. Pagkakataon nyo na i-redeem nyo ang sarili nyo, buhayin nyo, makakuha nyo ulit yung panalita at punta kayo sa Korte Suprema upang ang Korte Suprema na siyang binigyan ng saligang batas ng kapangyarihan na magdesisyon sa anumang mali o pag-aabuso ng mga may kapangyarihan, opisyales o institusyon. Sila ang magbibigay sa atin ng klaro na desisyon na ito ay labag sa saligang batas. At kailangan managot yung mga mastermind ng irregularidad nito. So, baga, attorney, ang nais po ninyo na gawin nitong kampo ni Congressman Isidro Ungab, maging na minority at yung mga principled member po ng Kongreso, maghain sila ng petisyon. Pero particularly, ang gusto po ninyo, dapat ideklarang invalid, null and void itong konstitusyon, itong 2025 national budget, attorney? Kasi yung enrolled bill na pinirmahan ni Presidente Marcos Jr., yun na ang batas. Pero ang problema, ang batayan ng enrolled bill ay merong mga kakulangan na hindi dumaan sa kabuuhan ng Kongreso at ng Senado. Iyon. Kaya magiging unconstitutional dapat yan. Kaya alam po ninyo, tinawagan ko si Senator Coco Pimentel. Pinag-usapan namin yan. Sangayon naman siya sa mga sinabi ko. Except that, sabi niya, kasi sabi ko, kailangan mag-file ka ng petition sa Korte Suprema. Sabi niya po sa akin, sabi niya, dami ko ng pinail, 4 na ang pending ko na. Dapat iba naman. Hindi lang naman ako ang pwedeng mag-file. Sabi ko, ikaw ang tinuturo ng lahat na dapat mag-file kasi ikaw minority leader ng Senado at sa Kongreso, si Congressman Libanan. Alam ko sa kanya yung article ko kaninang umaga. At ang sagot niya sa akin, dapat daw mag-file ay si Senador De La Rosa at si Senador Bongo at kasama si Senador Robin Padilla. Yan ang problema. Ako, ang suggestion ko, kayo na lang lahat na mga kumukontra sa nakita niyong irregularidad. Labag sa saligang batas. Tungkulin po niyo yan. Kaya magsama-sama kayo at maghain na kayo ng petisyon sa Korte Suprema.
Pero attorney, kung naalala mo, kung napanood mo yung narinig mo, itong pahayag din ni dating Supreme Court Chief Justice o Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes diyan po sa Pasay City sa kanyang press conference. I-quote ko lang "The Supreme Court will never stop the budget from being implemented. All right? I cannot understand if the Supreme Court will have the tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO o temporary restraining order because the government function must be run." Ano pong masasabi po ninyo? Bakit naman hindi? Pwede yun. At saka, parang sinasabi niya, paano kung wala tayong budget habang dinideliberate nila, hindi na? Bakit naman hindi? Di ba ang saligang batas sinasabi, pag wala kayong naaprubahan na budget, di yung previous na budget natin ng last year, yun muna mag-ooperate. Until such time na sinabi ng Korte Suprema, legal yan, tuloy nyo na. Ngayon, pag sinabi illegal yan, di balik tayo sa previous budget. Pwede ka naman magbigay ng special na dagdag kung kulang. Pwede lahat yan eh. Opo, pero ang problema, yung magiging desisyon po ng Supreme Court, pwede mo bang madiktahan sila, mapabilis yung kanilang pagproseso dito po sa petisyon? Hindi mo didiktahan sila. Pero yung mga yan, mga abogado yan eh. Mga may karanasan na yan. Alam nila kung anong illegal at hindi. At sigurado magdidesisyon yan. Kung ano sa pananaw nila. 15 naman yan eh. 15. So, merong sasabing illegal, merong sasabing legal. Pwede rin naman majority sila, sabihin nila na unconstitutional. Hindi pwede. Ba't ang mahalaga dyan? Hindi po pwede tayo magsawalang kibo. Kailangan malaman na natin kung talagang gaya ng ating teorya, ito'y labag sa saligang batas. At sa aking pananaw, kailangan i-dismantle, i-abolish na yung Bicameral Conference Committee sapagkat ito ay talagang sobrang abuso na ang ginawa nito. Sobrang pagtatanggal na sa kapangyarihan ng bawat miyembro ng Kongreso na sila'y pumasok sa isang panukalang batas at busisiin nila ito ng gusto bago nila ipasa. Opo, attorney, balikan ko lang yung sinabi po ninyo na may provision tayo sa saligang batas na po pwedeng gamitin o yung dating budget, yun muna ang ipatutupad kung sakali mang paboran o bigyan ng TRO itong 2025 national budget. Bukod dito sa provision, attorney, meron bang naging desisyon din, yung naging circumstansya before na ganito rin? I mean, patungkol sa budget. Wala pa akong alam. Pero it doesn't mean kahit na wala pang nangyari, hindi ka makakreate ng president. Ganyan naman talaga. Kahit wala, pag nagsimula, di may president ka na. Hindi problema yan. The government will always operate. Kaya nga sa saligang batas sinasabi, pag hindi kayo naka-approve ng budget for next year, yung budget nyo ngayong taon na ito, iyon ang i-operate nyo. Opo, pero yung budget, di ba, nag-take effect na ba? Yung 2025 national budget, attorney? Kahit pa mag-take effect yan. Bakit? Di ba, marami ng pagkakataon na nag-umpisa na, tapos tiniyaro. Tingnan mo yung COMELEC, di ba tiniyaro sila, na-umpisa na nila yung printing na. Tama. Tanggalin niya yan. Yun nga, tama si attorney. Yun nga nangyayari ngayon, kaya nagkukumahog. Speaking of COMELEC, attorney, pero bago lang sa COMELEC, yung apat na sinasabi mo, anong possible, kung sakali mang sila yung mapanagot nito, ano yung magiging implikasyon? Anong mangyayari sa kanila ngayon? Hindi na, magiging premature. Ang kailangan muna, i-declare unconstitutional na illegal yung mga ginawa. And then, hanapin natin kung sino. Maring hindi rin yung apat, di ba? Sila ang madaling gumawa nun kasi sila may mga kapangyarihan. Kung hindi namang iba, merong nag-utos. Sino yung nag-utos? Pwede sila, pwede iba. Kailangan malaman muna natin. Pero attorney, may mga nagsasabi, lalo na si Pastor Apollo C. Kibuloy, kasi ngayon nakikita natin yung power of the purse nasa Kongreso. Nasa legislative department, pwede bang yung magdidesisyon, like for example, sabi mo nga, yung BICAM, alisin na. Parang isang committee na lahat ng branches, pwedeng mag-decide doon sa budget
At yung trabaho ng legislative, hindi naman doon sa pagpipilin, di ba? Gagawa lang ng batas at doon lang sa pag-oversight. Titingnan lang nila kung nagasto ba ng tama yung budget o hindi, may sumobra ganyan. For as many years as I can remember, matagal ko na akong sinasabi yan, na dapat tanggalan ng access ang mga membro ng Kongreso sa pera. Sapagkat ang trabaho talaga nila ay hain at magpasalamang ng batas o mag-imbestiga in relation, in aid of legislation. Ang problema, nabigyan sila ng access na sila ay pwedeng gumamit. Diyan nagsimula ang korupsyon Kaya sabi ko noon pa, hindi pa ako nasa Malacanang, sinasabi ko na noon, at lalo na noon ako tagapagsalita, dapat lumika tayo ng isang ahensya ng gobyerno sa executive branch na sila titingin kung ano ang pangangailangan ng lahat ng departamento, lahat ng distrito, at sila ang magdidesisyon kung magkano ang kailangan. At yun ang ipapapasa natin sa Kongreso. Wala silang pakialam sa mga proyekto. Ayan, dapat. Opo, isa yan sa mga, actually, naalala ko lang kasi panukala ni Pastor Apollo, kung sakali mong maging senador, attorney, yung Truth Commission na tututok dito sa mga sa pera ng bayan. Alam mo yung Truth Commission, kahit na hindi batas, pwedeng gawin niya ng presidente ng bansa. Pwede siyang executive order lang yan Ang magiging problema mo dyan, kung yung gagawa ng Truth Commission, siya pala ang dapat na Truth Commission. Yun nga, attorney. Well, anyways, attorney, hopefully, magkaroon ng desisyon, magkakaroon ng petisyon. Yung dapat kasing managot yung kung sino man ang nasa likod nitong paglalagay ng mga blank items sa ating appropriations bill. Dahil kung hindi, ganito na magiging sistema ng ating budget sa mga susunod na mga panahon, attorney. Ang mangyayari dyan, kung hindi sila mag-file, merong mga kandidato dyan sa Senado o sa Congress, gagamitin nila yan para yung kanilang pangalan ay ma-advertise ng libre. Yan ang mangyayari dyan. Pag walang nag-file dyan sa mga binanggit kong mga kongresista, senador, meron isang kandidato dyan na sigurado magpapile para lang magkaroon siya ng free publicity sa kanyang kampanya.